Session, I'd like to tell you the importance of the knowledge of God. In every relationship, mga kapatid, mahalaga pong kilala po natin ang ating karelasyon. We cannot have a right and growing and deeper relationship sa isang tao na hindi natin kakilala. Ganun naman din po sa ating Panginoon. Hindi po tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa Kanya at hindi po natin mapapataas ang ating pananampalataya kung tayo po ay walang kaalaman patungkol po sa Kanya. At alam naman po natin na ang ating Panginoon ay matututunan lamang po natin sa pamamagitan po ng pages ng Scripture. Doon po natin siya makikilala at sa pamamagitan po noon ay mararanasan po natin siya. Sa session pong ito, nais ko pong i-share sa inyo yung kahalagahan po ng pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. The importance of the knowledge of God. The knowledge of God, mga kapatid, is the most important thing in our Christian life. Kapag wala po ito at di po natin siya kilala, lahat po ng bagay ay affected na po. Ang sabi po ng salita po ng Diyos sa 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4 ay ganito po. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Dito po mga kapatid, makikita natin na ang lahat ng biyaya o grasya ng Panginoon, ang kanyang kapayapaan, at lahat ng bagay na kailangan natin, ay makukuha po natin sa magitan po ng pagkaunawa natin sa ating Panginoon. Ang sabi po ng salita po ng Diyos ay ganito, that sabi po rito, grace and peace be yours, no? In abundance, through the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, ang measure po ng knowledge natin sa Panginoon, ito rin po ang nagdedetermine ng measure ng blessing ng Panginoon sa atin. That's number one point. The measure of our knowledge of God determine the measure of His blessing to us. Ano po, sabi po ng verse 2, maliwanag po, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God. Okay? Ang lahat ng biyaya po ng Panginoon ay mapapasa atin sa pamamagitan po ng knowledge natin sa ating Panginoon. At maliwanag din po na sinabi dito po sa verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life. Through what? Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kaya napakahalaga po na makilala po natin ang ating Panginoon. Ang wika po ng Tagalog ay ganito, sumagana nawa sa inyo ang kagandang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya. Ibig sabihin po, sasagana po ang blessing ng Panginoon sa atin. Ang Kanyang goodness, ang Kanyang grace, ang Kanyang peace. Sasagana po ito sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Panginoon. Sa madaling salita po mga kapatid, the less you know God, the less blessing you will receive. And the more you know God, the more blessings that you receive. Ibig sabihin mga kapatid, that our blessing and God's provision to us is directly proportional po sa ating pagkaunawa sa ating Panginoon. Ito po yung unang dahilan kung bakit mahalaga po na makilala po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sinasabi rin po ng salita ng Diyos, doon po sa ating introduction na verse, dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi po, study and be eager and do your best and be diligent to present yourself to God approved. A workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing the word of truth. Kaya mahalaga po mga kapatid na maging diligent po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron pong mga nagsasabing, mga Kristiyano, Pastor, hindi ba okay na yung umattend kami ng Sunday service
mating kami ng panambahan sa Panginoon, bakit kailangan pa namin mag-aral ng salita ng Diyos? Alam po ninyo mga kapatid, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi lamang po sa mga pastor o sa mga evangelist, teacher, propeta, or apostol. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay para po sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi the more we know the Word of God, the more we know the will of God. And the more we know the will of God, the more we can be obedient to Him. Kasi po, hindi po natin siya kayang sundin kung hindi natin alam kung ano po ang kanyang kalooban. At ang kalooban po niya ay nakatala sa kanyang mga salita. Ano po? So, ibig sabihin mga kapatid, we need to know Him. We need to understand Him. And we need to know His will written in the pages of the Scripture. Another verse po, in John chapter 8, verse 31 to 32, just to give emphasis doon po sa kahalagahan ng pagkaunawa sa Panginoon. Ang sabi po dito, if you continue in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will make you free. Dito po, hindi po sinabi directly that the truth will set us free. Bago po sinabi yon, meron pong unang pangungusap, sabi po doon, you will know the truth. Ibig sabihin mga kapatid, the truth itself cannot set us free. It is the truth that we know. It is the truth that is in our mind and in our hearts. Ito po yung truth na magpapalaya sa atin. Kaya napakahalaga po pala mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay talagang itanim natin sa ating isip, meditate natin sa ating puso, at dito po tayo magkakaroon ng sapat na pananampalataya. So, it's important that is why I told you kanina po that the knowledge of God and our understanding of God is very, very important. Another reason why is it that the knowledge of God is very important, it's because the knowledge of God ends to life. And the lack of the knowledge of God ends to distraction. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagkaunawa sa Panginoon or yung ating knowledge sa ating Diyos, ito po'y nagbubunga ng kaligtasan. Samantalang ang ating pagka-ignorante sa salita ng Diyos, ito po'y nagbubunga ng kapahamakan. Ang sabi po ng salita ng Diyos dito po sa Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya po ay makakamit lamang po ng isang tao sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. The word here is hearing and hearing. It gives us the idea that hindi lamang po tayo makikinig isang beses, dalawang beses. Dapat po meron po tayong tinatawag na continuous hearing. At yung pong hearing and hearing means understanding the Word of God. Our salvation comes from our understanding of the Word of God. We cannot be saved by just hearing the Word of God. Pero hindi naman natin naunawaan. Ang kaligtasan po ay makakamtan ng isang tao kung narinig niya ang salita ng Diyos at naunawaan po niya ito, at pagkatapos po ito'y in-apply niya sa kanyang buhay. So it's our understanding that creates faith in our hearts. Yung pong ating pagkaunawa, yung pong ating knowledge sa Panginoon, ang nagbubunga ng pananampalatayang magliligtas sa atin. So the knowledge of God leads to life. No? Ganon din po ang sinabi po dito po sa talatang 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ito po isang exhortation po uli ni Saint Paul kay Timothy. Ang sabi po rito, be careful in your life and in your teaching. In other version, watch your life and your doctrine. Be careful in your life and your teaching. If you continue to live and teach rightly, you will save both yourself and those who listen to you. So dito po makikita po natin ang tamang pagkaunawa sa Panginoon
ay naglilid po sa kaligtasan natin at kaligtasan ng mga makikinig sa atin. Sabi po rito, be careful in your life and in your teaching. Continue to live and teach rightly. Then, you will save. Yan, salvation po. You will save both yourself and your hearers. So, napakahalaga po pala na bantayan po natin ang ating buhay, bantayan din po natin ang ating pananampalataya o paniniwala or teaching or doctrine. Dahil kapag ito po'y namali, tayo po ay patungo sa kapahamakan, maging yung mga nakikinig po sa atin, pati po sila ay mapapahamak. So ano po ba ang tinuturo po nating salita ng Diyos? Ito po yung gospel ni Lord. Ito po yung salita ng Diyos na nagtataas ng pananampalataya sa ating puso. Ang gospel po ay makikita po natin dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ito po yung ating tinanggap na mabuting balita ng Panginoon. Ang wika po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, it is Paul speaking here. Sabi po rito, "Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. For what I received I pass on to you as of first important, that Christ died for our sins according to the scriptures, and He was buried, and He was raised on the third day according to the scripture." Dito po, pinapakita po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, yung pong pananampalataya o salita po ng Diyos na napakinggan ng mga Korinto galing po kay St. Paul. Ang sabi po ni St. Paul dito, "I remind you of the gospel I preached to you, which you received." Tinanggap po ng mga Corinthian church ang salita ng Diyos. "And you have taken your stand." Dito sila tumatayo. Ito po yung tinitindigan nilang pananampalataya. Ang sabi po dito, ulitin ko po, "By this gospel you are saved." So, the gospel is the source of our salvation. Wrong gospel produces destruction. Right gospel produces salvation. Sabi po rito, "If you hold firmly to the word that I preach to you, then you will be saved. Otherwise, if you don't hold firmly in that gospel, you have believed in vain." Baliwala daw po ang ating pananampalataya kung hindi raw po tayo kakapit, hawak, titindig sa salita ng Diyos na ating pinakinggan. Ano po ang laman ng gospel? Ito po yung kamatayan ng Panginoon, ang kanyang paglilibing, at ang kanyang muling pagkabuhay. Remove all these truths from our gospel, from our belief system. Then, you will go somewhere. Ibig sabihin, mawawala po ang ating pananampalataya o hindi po tama ang ating pananampalataya. Ito po ang laman ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. According po, dito po sa John chapter 17 verse 3, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." So dito po ay pinapatunayan minsan pa, mga kapatid, that right teachings or right understanding of God, the knowledge of God based on the scripture, ito po ay eternal life. Ang sabi po sa John chapter 17, "This is eternal life," verse 3, "that they may know you." So the knowledge of Jesus Christ, the knowledge of God, brings salvation. It leads to life. Okay? But on the other hand, mga kapatid, ignorance of the Word of God leads to distraction.
Ang sabi po ng salita po ng Diyos in Hosea chapter 4 verse 6, My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Maliwanag po sa salita po ng Diyos dito po sa Hosea chapter 4 verse 6 na ang aking mga tao ay napapahamak sa kakulangan ng kaalaman. My people are destroyed for lack of knowledge. And not only that, mga kapatid, hindi lang po sila kulang sa kaalaman, but the Bible says in letter B of Hosea chapter 4 verse 6, they rejected knowledge. No? They have forgotten the law of God. Kapag hindi po natin tinanggap ang tunay na salita ng Diyos, ang pure gospel of God, we rejected the word of God, we reject the word of God, then that will lead to your distraction. Kaya po mahalaga po 'yon, that the knowledge of God leads to salvation or to life, and the lack of the knowledge of God leads to distraction. Another verse po concerning this is in Isaiah chapter 5 verse 13. Ang sabi po ng Isaiah chapter 5 verse 13, Therefore my people have gone into captivity because they have no knowledge. Alam po ninyo, kahit sa Old Testament at sa New Testament, sa mga messages ni Lord, ni Saint Paul, ng mga apostles, even sa messages ng mga prophets and authors in the Old Testament, pinapakita po ang kahalagahan ng karunungan at kaalaman natin sa Panginoon. Ang sabi nga po ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So kung mayroon po tayong tunay na pagkatakot at pagkakilala sa Panginoon, dito po nagsisimula ang karunungan natin. Okay? So, that's the second importance of understanding God or having that biblical knowledge of God. Okay po? Ang una po ay yung sinabi ko po rito kanina, that we cannot have the blessing of God if we do not know God. Yan po yung sinabi natin kanina dito po sa chapter 1 verse 2 to 4 ng 2 Peter. That the grace of God and the peace of God will be with us or will be in us in abundance through the knowledge of God. And He has given us everything that we need in this life and in godliness through our knowledge of Him. So that's number 1 point. The measure of your knowledge of God determine the measure of God's provision and blessing. And secondly, mga kapatid, yung pong huling pinaliwanag natin, that right knowledge of God leads to life and salvation, but lack of the knowledge of God leads to distraction. Kaya po mahalaga na matuto, mahalaga pong mag-aral, at ito po ay magbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya. Ang pangatlong dahilan, mga kapatid, kaya po sinasabi natin that the knowledge of God is very important. It is because the knowledge of God is the source of our spiritual maturity. Yung pong ating pagkaalam at pagkaunawa sa Panginoon, sa pamamagitan po ng kanyang salita, ito po ang nagiging paraan ng Diyos o ito po ang nagiging source ng ating paglago bilang mga Kristiyano. Ma-establish lang po tayo sa ating pananampalataya kung tayo po ay consistent in studying the Word of God. Makita mo po ang mga Kristiyanong matatagal ng mga dumadalo, mga matatagal ng naglilingkod sa Diyos, matagal ng Christian, pero hindi po lumalago. Malalaman mo po yun at makikita nyo rin po ang kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. The more you are consistent in studying the Word of God,
the more you will grow in your spiritual life. Amen. So, it's the knowledge of God. It's our knowledge. Of course, we are saying knowledge of God. Hindi po ibig sabihin mental knowledge only, but that knowledge of God in our hearts. So, yung po tinatawag na revelation knowledge of God. According to Ephesians chapter 4, verse 11 to 15. Ito po ay isang sulat ni Saint Paul sa aklat ng Ephesus. Ang sabi po sa verse 11, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ." Dito po mga kapatid, maliwanag na sinasabi po ng salita ng Diyos na ang Panginoong Hesus ay tumawag ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga evangelist, ng mga pastor, ng mga guro, teachers, para daw po equip ang kanyang mga tao. Para po sila ay maging kagamit-gamit po sa body of Christ. At sila po ay ma-build up. Hanggang kailan po? Until they reach unity in the faith and in the knowledge of God. So dito po, pinapakita po yung word na unity in the faith and in the knowledge of God. Kaya po may mga pastor, apostol, propeta, evangelist, teachers, ang gawain po nila is ma-build up ang church. Ma-build up ang church, mapalakas ang church. Hanggang ang mga Kristiyano ay magkaroon po ng pagkakaisa. Hindi po yung physical unity, kundi unity in the faith and in the knowledge of God. So ito po ang gusto po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng pagkakaisa sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, at sa ating pagkaalam at pagkakilala sa ating Panginoon. And sabi po ng verse 13, "And become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ." So mga kapatid, ang knowledge of God, ang ating natutunan sa Panginoon, ang ating kaalaman sa Diyos, ay source ng tunay na maturity. Okay? Kung gusto niyo pong lumago, dapat lumalago rin ang ating knowledge of God. Baka naman matagal na po tayong Kristiyano, pero konti pa lang ang alam natin sa Panginoon. Baka mas marami pa tayong alam sa mga ibang bagay, pero ang ating Panginoon, hindi po natin siya nakikilala. Maganda po makinig lagi tayo ng mga preaching, ng mga teachings. Maganda po lagi tayo nakikinig ng mga sermons, lalo na po sa mga Christ-centered churches. Pero maliban po doon, dapat magkaroon din po tayo ng personal study of the Word of God. That will be consistent at talagang regular na ginagawa po natin bilang mga Kristiyano. Meron po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. You know what mga kapatid? Ang ating pong paglago sa Panginoon ay lagi lang pong nakadepende yan sa ating pong pagkakilala sa Kanya. Okay? Hindi po tayo lalago sa kalooban ng Panginoon o sa ating buhay Kristiyano kung kulang po tayo sa pagkaunawa sa ating Panginoon. Okay? So, yan po ay nakasulat mismo sa mga talata na ating binasa. Kaya po,
we encourage all our pastors and leaders and servants sa atin pong Hope for the World Church and Missions dito po sa School of Servants na patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Po, mag-aral po tayo. Gawin po nating masaya at makabuluhan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. So, dito naman po sa pang-apat na dahilan, why is it that knowledge is very important? Is because knowledge brings deliverance and freedom. Knowledge brings deliverance and freedom. Kanina, nabasa ko na po yung John chapter 8, verse 31-32. You will know the truth, and the truth will set you free. Your knowledge of God will set us free. Kaya po ang tunay pong salvation, hindi po nanggagaling through power encounter na binagaling ka, ikaw ay nakaranas ng miracles, lahat ng yan ay magaganda. Pero hindi po yun ang nagpuproduce ng faith sa atin. It is our encounter with the truth of God. Kaya po, truth encounter. And truth is Jesus Himself. Ang sabi po ng John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth. So Jesus said, I am the truth and the life. So encountering the truth is encountering Jesus Christ Himself. Okay? So the knowledge of God, the truth of God, our understanding of God brings deliverance and freedom. Alam niyo po mga kapatid, bakit marami pong mga Pilipino ang nasa sumpa pa rin ng kahirapan, sakit karamdaman, kamatayan. Ang dahilan po ay kulang po ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya naman po tayo bilang mga Kristiyano, inutusan po tayo ng Panginoon sa Great Commission na tayo po'y humayo at mangaral ng salita ng Diyos upang ang mga taong wala pa pong pagkakilala sa Kanya ay marinig nila ang salita ng Diyos at sila man ay magkaroon ng pananampalataya. Dito po sa ating bansa, maraming Diyos ang sinasamba, marami pong pananampalatayang hindi po nakasalig sa salita ng Diyos, at marami hong mga false teachings na lumalabas sa ating panahon. Marami po ang nadideceive at marami po ang nadadala ng lies. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ito po, ang dahilan po ay hindi po nila nakilala at naunawaan ang salita po ng Panginoon. Kapag meron pong bagong dumating na nagtuturo ng isang teaching na parang bago, ang ginagawa ng mga Kristiyanong kulang po sa kaalaman ng salita ng Diyos, dinadakma na lang o umaatin na lang na para bang wala pong natutunan. Katulad po ng sinabi ng salita ng Diyos sa Acts chapter 17, di ba? Ito po yung mga Berean. Nung nakikinig po sila sa turo ni Pablo, ang sabi po ng Acts chapter 17, ini-scrutinize nila ang mga turo ni St. Paul. Kung yung turo ni St. Paul ay nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay maging source of wisdom and knowledge natin. Hindi po yung ating experience, hindi po yung idea ng ibang tao. Not even yung mga lumalabas ngayong mga preaching sa internet. Hindi po yun ang sources ng wisdom and knowledge of God. The Scripture, which is the inspired Word of God, ito lamang po ang source ng divine knowledge and wisdom of God. Ang sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 9, the hypocrite with his mouth destroys his neighbor, but through knowledge the righteous will be delivered. Yan. Through knowledge the righteous will be delivered. Kaya po mga kapatid, para ma-deliver po ang ating mga kababayan sa mga sumpa ng sakit karamdaman, kahirapan, kamatayan, kailangan po nilang marinig ang mensahe ng salita ng Diyos, maunawaan ito, at may apply po nila
sa kanilang buhay. Doon po nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. Maliban po sa kalayaan, maliban po sa buhay na walang hanggan, salvation na binibigay ng divine knowledge of God, maliban po sa blessings and provision of God, ang knowledge din po sa ating Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan. Ito po ay isa sa mga benefits of understanding God. No? Ang sabi po ng Proverbs 24 verse 5, a wise man is strong. Yes, a man of knowledge increases strength. So makikita po natin dito na kapag meron po tayong right knowledge of God, napapalakas po natin ang ating spiritual life. Napapalakas po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? So napo-fortify yung ating foundation. Napapalakas po natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang sabi po ng Panginoon, grow in grace and in the knowledge of God. No? And last verse po na akin pong bibigay po sa inyo for this session, just to give emphasis to the importance of the knowledge of God. Yung pong nakasulat dito po sa Jeremiah chapter 29 or Jeremiah chapter 9. Okay, let me read that for you. Ito po sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Ang sabi po rito, this is what the Lord says. Let not the wise boast on their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches. But let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Ang sabi po dito po sa New King James Version ay ganito po. Babasahin ko po sa New King James Version ang Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands me and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. So in Tagalog, sinasabi po, huwag ang matalino o marunong magmalaki sa kanyang karunungan, huwag ang malakas magmalaki sa kanyang kalakasan, huwag ang mayaman magmalaki sa kanyang kayamanan. Kung meron daw pong gustong magmalaki siya kung nakikilala niya at naunawaan niya ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon na siyang nag-exercise ng loving kindness. Our God is a God of love. Nag-exercise ng judgment. Our Lord is a God of judgment. Nag-exercise ng righteousness. Our God is the God of righteousness. Ang sabi po ng Panginoon, for in this I delight. Dito po mga kapatid, sinasabi po ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, na ang tangi lamang pong pwede nating ipagmalaki ay yung kilala natin ang Panginoon, naunawaan natin siya, at nakikita natin that He is the God that exercises loving kindness, judgment, and righteousness sa lahat ng tao at sa buong mundo. Mga kapatid, napakahalaga po ng pagkaunawa sa ating Panginoon. This is how important the knowledge of God in our lives. I hope meron po tayong natutunan sa introduction na session na ito.
At sa susunod po nating pag-aaral, bibigyan din pa natin ito minsan pa at dadako naman po tayo sa mga susunod na mga foundational teachings na atin pong pag-aaralan. Para po sa mga kapatid natin at mga manggagawa na hindi po natin nakasama ngayon o hindi pa ho nakanood ng teaching na ito, tell them mga kapatid na meron po tayong teaching ngayon dito po sa ating pong Facebook group para po mapanood din po nila at sabay-sabay po tayong matuto. Salamat po at nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat habang patuloy nating kinikilala ang ating Diyos na buhay. God bless you and good day.